Nag-aral siya sa Socorro National High School. Miyembro siya ng dance troupe sa paaralan at madalas magtanghal sa mga kaganapan. Kilala siya sa pagiging jokester na maraming kaibigan at matataas ang grades. Matapos lumipat ang kanyang pamilya sa Sitio Kapihan, huminto siya sa high school, pagkatapos lamang makatapos ng 2 taon sa high school education. Senior Aguila o J. Renz Cuelario sa totoong buhay na napabalitang ipinahayag ang kanyang sarili bilang reinkarnasyon ng Diyos, ang Mesiyas, at Santo Niño, Batang Jesus, ay isang pinaghihinalaang pinuno ng kulto. Si Cuelario ay kasalukuyang hinirang na pangulo ng Surigao del Norte-based religious organization na tinatawag na Socorro Bayanihan Services, Inc. SBSI. Si Cuelario, 22, ay isinilang noong ika-10 ng Nobyembre taong 2000 sa bayan ng Socorro sa lalawigan ng Surigao del Norte. Ngunit, bago pamunuan ang grupong ito, si Cuelario ay magiging hamak na miyembro ng SBSI noong 2017 na unang nakatalaga sa kanyang bayan. Ngunit, sa loob lamang ng 2 taon, si Cuelario ay ayandorso ng tagapagtatag at dating pangulo ng SBSI na si Rosalina Terek, bilang bagong pinuno ng koalisyon. Noong 2021, pagkatapos ng pagpanaw ni Terek, si Cuelario ang opisyal na hahawak ng titulo. Dahan-daang naging kulto ang samahang Sibrico na ito dahil kay Cuelario na mahilig magtawag sa kanyang sarili na Senior Aguila. Kadalasan, ang kulto ay tumutukoy sa isang grupo ng nagkakaisang mga tao na naniniwala at pumupuri sa isang idolo, simbolo, o Diyos. Malamang na ihiwalay din nila ang kanilang sarili mula sa pangkalahatang publiko, na karaniwang nakatalagang malayo sa lipunan. Bilang karagdagan, ang isang kulto ay sumusunod din sa isang taong karismatiko bilang kanilang pinuno na lumilikha ng mga doktrina, tuntunin, at kaugalian na dapat mahigpit na sundin ng bawat miyembro. Sabi nga, hindi katakataka na tawagin ng mga tao ang SBSI ni Cuelario na isang kulto kaysa isang relihiyosong grupo. Nabatid na ang organisasyon ay matatagpuan sa isang isla na tinatawag na Bucos Grande Island sa Sorsogon, Philippines. Dagdag pa, si J. Renz Cuelario, ang nagpapakilalang reinkarnasyon ng Diyos, ay nag-recruit ng kanyang mga miyembro sa pamamagitan ng pangako sa kanila ng isang lugar sa langit kung susundin nila ang kanyang mga turo. Kung hindi, sila ay naakay na maniwala na sila ay nasa walang hanggang kapahamakan. Ang mas nakakabahala ay ang mga kriminal na ginawa ni Cuelario sa kanyang mga miyembro na nagresulta sa patuloy na kaso sa Senado. Lumabas sa dilim ang mga dating miyembro ng SBSI at tumambad kay Senior Aguila at sa nasabing kulto. Noong nakaraang linggo, si Cuelario at ang 3 pang matataas na miyembro ng grupo ay ipinatawag ng Senate Committee para sa investigasyon na konektado sa umano'y operasyon ng shabu sa komunidad. Hindi lang iyan, inakusahan din ng mga dating miyembro nila sina Cuelario & Co. ng kwalipikadong trafficking, seryosong iligal na pagkulong, pagkidnap, panggagahasa, sexual na pang-aabuso, sapilitang paggawa, at maging ang paglikha ng mga pribadong bukbok upang magdulot ng kalituhan sa halalan. Ibinunyag din ng hindi nakikilalang mga miyembro na ang ilan sa kanila ay napilitang magpakasal sa edad na 12 taong gulang. Sa kabila ng mga pahayag ng mga testigo, mariing itinanggi ni Cuelario ang lahat ng paratang. Bukod kay Cuelario, nilitis din ang iba pang pinuno ng SBSI tulad ni Janet Ahok, Karen Sanaco Jr., at Mamerto Galanida para sa parehong mga kaso. Nakasaad din sa pagdinig ang ilang salaysay tungkol sa kapangyarihan ni Cuelario o Senior Aguila. Sinabi ng mga dating miyembro sa mga senador na naniniwala si Cuelario na kaya niyang patigilan ang ulan, mapakanta ang mga ibon at langgam, at mapalitan pa ang boses ng ibang tao. Dahil sa mga ebidensya, naniniwala sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Risa Hontiveros na isang kulto ang SBSI at dapat parusahan ang kanilang mga krimen. Ayon sa kaalaman, ang SBSI ay nakapag-recruit na ng higit sa 5,000 miyembro mula nang itatag noong 1974.